Ito na nga guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix para sa ating latest update. Ngayong October 1, excited na ba kayo guys? Baka nagpaplano pa lang kayo bumili. Ito na guys, ang unang-una video na i-upload natin sa inyo. At syempre mag-update tayo yan sa mga nagtatanong nga pala sa atin. At nagre-request po ng Infinix guys, aalamin natin kung may mga bago na nga bang model si Infinix ngayon. Ito guys, baka naghahanap pa po tayo ng GT20 Pro guys, available pa. Abot pa po tayo doon sa kanilang previous na gaming kit. Yan, marami nagre-request po guys. Available po. Ayan. Tapos guys, hindi lang yan. Syempre yung mga Note series po ni Infinix, yung kanilang 40 series na gumagana sa wireless charging guys. Yan. Isa po sa mga mabenta po ngayon, especially guys sa mga nagtatanong kung available pa daw po ngayong October guys, available pa po yan. Ano pa guys ang iniintay natin? Umpisahan na natin ang ating update. Umpisa na po tayo sa mga budget phone. Alam ko guys, marami naghahanap ng budget phone dito kay Infinix. Kaya, let's go! Let's go! Ito na guys, isa-isahin na po natin lahat ng mga model phone ni Infinix ngayong available. Ito guys, inuna na po natin si Infinix kasi nga po marami nagtatanong sa atin ng mga budget phone. Siyempre, ito maraming budget phone po si Infinix. Tapos sa mga nagtatanong nga pala guys ng bago, so abang-abangan po natin guys kasi yan ay lagi po nating minomonitor. So ito guys, umpisahan na natin ang update natin dito kay Infinix para po sa ating latest update. Unahin na po natin yung kanilang Hot 40 Pro. Guys, ito, ang ganda naman ng design kung si Hot 40 Pro. Guys, sa mga naghahanap nga pala ng gaming phone, guys, hindi lang man ito pang gaming phone. Maganda rin itong gamiting personal phone kasi ito ay may mataas na rin camera, malaking internal storage, di ba? At may mataas na rin processor. Ito guys, para po sa dalawang variants po nitong si Hot 40 Pro, para po sa kanyang 16 GB RAM, 256 po ay 7,499. Para po naman doon sa may maximum RAM na 21 GB RAM, 256 din, internal storage ay 7,999. So guys, ang difference lang po nito sa dalawang variant ay yung kanyang RAM. So merong maximum na 21, ang isa po ay 16 GB. Pero para sa lang 256 GB internal storage. Ito guys, pagdating sa kanyang specs and parameters, pag-usapan na natin. Ito, chipset po na ginamit dito is naka MediaTek Helio G99 gaming chipset. Sa charging po, mabilis itong mag-charge sa ito yung naka 33 watts fast charging. Then pagdating sa refresh rate ng screen po ng Hot 40 Pro, ito ay may 120 Hz na rin po para sa kanyang refresh rate ng screen, very smooth. Yan. Then sa camera guys, meron tong 108 megapixel po para sa kanyang main camera at 32 MP para sa kanyang front camera. So hindi ko lang guys may pakita sa inyo kasi ito ay dummy phone yung hawak natin. Pero pagdating po sa video guys, ito maganda dito, meron na siyang 60 frame. So naka-smooth video na po yan, front at back camera. So meron siyang smooth video, naka-stabilize video ang front niyan at back. Tapos naka-dual view video na rin. So mostly nakikita natin sa mga mid-range phone, dual view video. Pero dito kay Infinix Hot 40 Pro, meron po itong dual view video, 7.5 at 7.999. Ayan. Tapos guys, ito naman ang next ko ipapakita sa inyo, yung kanilang Note 40 series. Para po sa Note 40 series guys, dito sa kanila ang display lang po nila dito yung Edge o yung Note 40 Pro. Guys, yan. Pag Note 40 Pro po, dito kay Infinix, ito po ay naka-Edge ang design. So, dito po sa Edge guys, may dalawang variants po tayo dito pwedeng pagpilian din. Para po sa variant nito na 16 GB RAM, 256, yun po ay 4G. 4G po ang connectivity po nito yung network ng 4G. Then, ito po ay 10,999. At kung gusto naman po natin ng 5G po nito, ang si Note 40 Pro, presyo naman po noon ay 13,999. So guys, ano ba ang difference ng 4G at ng 5G guys? Syempre, hindi lang yung network ang difference. Pagdating po guys doon sa kanilang charging capability, ang 5G po natin ay 100 watts, sobrang bilis nun. Ang 4G po ay 70 watts fast charging. Pagdating po sa kanyang chipset, yung chipset na ginamit po dito guys, pagdating sa 4G, Helio G99, at yung kanya naman pong 5G ay naka Dimensity 7020 5G processor ang ginamit. So may malakas na processor ang ginamit.
So yun ang difference guys ng dalawa. Sa presyo, chipset, and charging capability. Parehas po silang gumagana sa wireless charging. Ayan, meron siyang bypass charging din guys. Kung gusto natin gamitin to na nakasaksak, no worry kasi meron siyang bypass charging na pwede nating magamit. So iaano lang po natin sa setting yung kanyang bypass charging. Pakita ko guys sa inyo. So ito yung isang ma-appreciate mo guys dito kay Note 40. Note 40 Pro. Yan, type natin ang bypass. Bypass charging po. May lalabas po diyang bypass charging. Ito guys, meron siyang charging speed. Pwede po dyan ng smart charge or low temperature. Then meron din siyang reverse wireless charging. Guys, ano bang benefits nitong cellphone na to sa reverse wireless? Example guys, yung mga cellphone dyan na gumagana sa wireless charging, naubusan ng battery, wala pong dalang power bank, walang dalang charger. So dito kay Infinix sa Note 40 Pro, pwede tayong humingi. Itatap lang nila yan sa likod nito. Makakahingi na po sila ng battery dito. Ayan, for emergency purposes. Gamit po yung reverse wireless charging. I-on lang po yan yan dito. Then, makakapag-charge na po sila. Then, yun po guys ay sa lahat ng 40 series gagana. Note 40 series. Yan. Ulitin po natin ang guys ng price nyo po nito. Ito ay mayroong 10,999 at 13,999 sa 5G naman. Tapos guys, yung kanilang ito naman po yung Note 40. So ito naman guys yung flat ang design. Yan, pong si Note 40 guys, ito wala akong may pakita sa inyong 4G edition po nito kasi hindi na po nakakaroon ng stock ng 4G. Pero guys, good news kasi yung kanilang 5G 11,999 na lang po yan. Dating po yan 12,999. So guys, ano bang specs nito na pwede nating maganda dito guys, unang-una 512 gig internal storage. So sobrang laki ng internal na nito. Then 24 gig maximum RAM, meron siyang 12 plus 12 din. Tapos sa pagdating sa chipset, ito po ay naka Dimensity 7020 5G chipset na. 33 watts fast charge at 15 watts naman po gamit yung kanyang mag-charge. Guys, lahat ng Note 40 series, Pro man yan or 40 ay gumagana po sa wireless mag-charge. Ayan. Tapos doon nga pala guys, kung magkakaroon nga pala ng version ng 4G nito, yung presyo po noon ay 9,499. Ayan guys, punta na tayo doon sa mga budget phone din. Ito pala, unahin muna natin yung kanilang yung best seller po ni Infinix ngayon, yung kanilang Infinix GT20 Pro. Para po sa ating latest update, ito. Guys, tama-tama to sa mga naghahanap ng gaming phone o yung mahilig sa mga heavy duty na mga high graphics din po, kayang-kaya po nitong kanilang Infinix GT20 Pro. Ayan. Guys, maganda dito may dual chipset po yan. Ang isa po ay para doon sa kanyang meron siyang dedicated gaming display chip na ginamit. Bukod po doon sa ginamit ng processor nito na Dimensity 8200 ang ginamit na chipset. Napakalakas po na ginamit ito. Ayan po, meron siyang powerful dual chipset. Naka 4 nanometer. Tapos ayan, Dimensity 8200 5G chipset. Tapos gaming focus features yan. At yung bezel po nito guys, maganda, napakanipis. Sobrang nipis po ng bezel niyan. May experience natin dito yung full viewing experience. Ayan. Tapos syempre guys, yung design nito, meron siyang stunning imaging doon sa likod niya, yung design po niya ng camera. At syempre guys, maganda dito, clean and pure OS 2.0 yan. No bloatware yan. Cyber Mecha design para po sa design po ng likod nito. Pakita natin yung design ng likod. Yan. Cyber Mecha design. So para mga cyberpunk ang dati yan. Ito guys, pagdating nga pala sa main camera, hindi na rin pahuli ito yung kanilang GT20 Pro 5G guys. Ito kasi ay merong 108 megapixel. Tapos meron tong yan, naka sound by JBL din. Sobrang lakas ang ganda ng sounds yan. Diba? Bukod sa malakas, maganda. Then ito guys, pagdating sa video, meron tong 4K resolution para sa kanyang smooth video. Ito, pakita ko sa inyo yung 4K resolution niya. Ayan, naka 4K resolution po yan. Diba? For smooth video na may mataas na resolution, naka 4K. Then sa front po nito guys, naka-stabilized video na rin. So meron na rin po itong stabilized video, itong si GT20. O, diba? Dual view video sa mga mahilig mag-vlog dyan gamit ang cellphone guys.
So meron tayong dual view video dito kay GT20 Pro. And guys, para sa latest update po natin sa presyo ng GT20 Pro, 15,999. Oh, ito guys, oh, yung mga model po nila, check po natin. Available colors nga pala guys ng GT20 Pro, yung kanyang silver, blue, and orange. Ito po yung description po ng kanyang kulay. Orange po yung guhit, pero yung kanyang majority o yung dominant color po nito ay kulay black. Then sa blue naman guys ay gray. Tapos guys, ito naman ang update natin. Oh, yan, sa mga nagtatanong po ng 030 series. Dito guys kay Infinix, ito na po yung ating 030 series. Talaga nga lang uubusan na po ng stock to guys, kasi marami na po nag-aabang sa bagong lalabas po ng model po nito. Pero para sa update po ng presyo ng 030 series guys, kasi minsan may panaka-naka o may paunti-unting dumarating po ng stock nito. Ito guys, para sa update po natin, yung kanya pong 4G na 8GB RAM 256 ay 8,999. At yung kanya naman pong yan, 21GB maximum RAM. Ang price naman po nun guys, from 14,999, ngayon na lang po ay 12,999. Ito guys, naka 4K resolution to pagdating sa video naka 60 FPS. So ito yung ma-appreciate nyo guys dito, yung camera nito. Sa main camera nito, naka 4K resolution po yan. Yan po, naka 4K resolution ng video. Yan, meron siyang 4K resolution na very smooth. At meron din siyang 0.6. So sa mga naghahanap ng wide angle, naka wide angle po ang 030. So sana guys, yung darating na bago, abang-abangan natin. Kasi baka mamaya, mas maganda pa dito guys yung lumabas noon. Diba? Wala pa lang tayong idea sa presyo guys ng bago lalabas. So yun, stay tuned po tayo guys sa ating channel. Baka mamaya mag-upload po tayo biglaan kapag nakakita na po tayo ng mga bagong release ni Infinix. Tapos guys, ito na, punta na tayo sa kanilang mga budget phone. At syempre, yung mga naghahanap ng budget na tablet, ito, i-mention na rin natin sa inyo. Ito guys, kung tablet naman ang usapan natin dito kay Infinix, may bagong release po sila ditong tablet. Ito po yung kanilang Infinix XPad. Para po sa tatlong variants nito guys, yan. Ito po para doon sa Wi-Fi. Unahin po natin ang Wi-Fi guys, very affordable to. Kasi yung kanilang Wi-Fi na 4GB RAM 128, 7,499. At yung kanilang 4GB RAM 256 din na Wi-Fi, 8,499 lang. Tapos yung kanilang LTE, ito guys, kung gusto naman natin ng pwedeng call and text dito, 9,499. Para po sa size ng screen guys, itong si Infinix XPad. Ito po ay naka 11 inches na rin, full high definition plus bright display. At ito guys, maganda dito yung bagong release po dito sa kay Infinix XPad. Guys, ito ay merong Pollax voice assistance. So powered by OpenAI chipset o yung kanyang chat GPT. O yan. May voice assistant na rin yan. Then pagdating sa chipset guys, hindi na rin pahuhuli kasi gaming chipset lang ginamit dito kay XPad. Ito ay naka Helio G99 na rin para sa kanyang ultra speed processor. Nabasa ko. Ayan guys, para sa latest update natin sa mga tablet ni Infinix. Tapos guys, punta na tayo dun sa kanilang mga budget phone. Ito guys, yung kanilang mga budget phone, isa-isahin naman natin. Ito na guys, yung ating update naman sa kay Infinix pagdating sa kanilang mga entry level o yung sobrang budget phone natin na swak sa ating mga pangangailangan guys. Ito guys, unahin na natin itong kanilang Smart 8 na merong 6GB RAM, 64GB. Ito guys, maganda dito budget phone to, pero ito ay naka 90Hz refresh rate na rin. So ibig sabihin guys, ito yung pagdating sa kanyang screen, very smooth na rin yan. Iwas lag tayo dyan kahit budget phone yan, naka 90Hz refresh rate, naka punch hole screen. Ito guys, para sa presyo po nito, 3,399 lang. Yan, tama-tama ito guys sa mga naghahanap ng budget phone Guys, ito bigyan ko kayo ng idea pagdating sa camera. Ito po ay merong 13 megapixel po para sa kanyang dual camera. Tapos ito meron na rin itong malakas na volume kasi ito po ay naka 200% volume mode. O di ba? Pagdating sa security, budget phone pero meron siyang side fingerprint para sa kanyang unlocking. O di ba? Tapos guys, hindi lang yan, meron din silang 128GB na version po ng Smart 8. Ito guys, para sa presyo po ng ating Smart 8, ito ay 3,999.
O yan, kay 8 gig RAM, 128, 90Hz refresh rate. Pagdating sa kanyang, ang size nga pala guys ng screen nito is naka 6.6 na rin. Para sa kanyang Magic Rim fluid screen, napaka-smooth. 5,000 mAh battery. Naka Type C na rin po yung kanyang charging. At meron siyang, yun nga po, naka 5,000 mAh massive battery. Presyo po nito, 3,999. Tapos guys, ito naman ang good news dito kay Smart 8 Pro. Ito guys, dating 4,999, less 400, ngayon po ay 4,599. Para po sa upgrade, ano ba yung bago dito guys kay Smart 8 Pro? Ito guys, tumaas ang camera nito kasi ito ay merong 50 megapixel para sa kanyang dual camera with ring flashlight. 90Hz po yung refresh rate ng screen para sa kanyang fluid punch hole screen. Yan, meron siyang mataas na RAM 16 gig RAM, 128. So meron siyang 8 plus 8 na RAM. Size po ng screen, very handy, naka 6.6 din yan. 200% volume mode din. At pagdating po sa chipset guys, naka Helio G36 na rin. Yan, octa-core engine. O diba? Sa mga naghahanap ng budget phone, tapos naka sale, dito kay Infinix, ito po, Smart 8 Pro, 4,599. Tapos guys, ito naman ang update natin dito kay ito guys, kay Hot 40i. Yan, Hot 40i. Guys, ito may tatlong variants to eh. Yung nga lang, may papakita ko sa inyo guys, yung 16 gig 128. Ito po ay 5,299. At yung kanyang 16 gig RAM 256 po ay 5,999. At para po doon sa kanyang 8 gig RAM 128 guys, 4,499 po ang price noon. Yan. Tatlong variants po yan. Tapos guys, ang maganda dito, ano bang upgraded dito kay Hot 40i? Guys, ito meron itong mataas na camera. 50 megapixel po para sa main camera. 32 megapixel po para sa kanyang front camera. Then, yung refresh rate ng screen, very smooth, naka 90Hz refresh rate na rin. At yung size nga pala ng screen nito guys is naka 6.56 na rin. Magic Ring fluid screen na rin po yan. O, diba? Tapos, pagdating po sa kanyang charging capability guys, ito, fast charge na to, naka 18 watts. 5,000 mAh battery. Ayan. At syempre, for security, naka side-mounted fingerprint na rin. At 200% volume mode na rin po yan. So, ayan guys, ang update natin dito kay Hot 40i. At yan po yung kanilang mga budget phone. O ayan, sana guys, nakatulong tayo sa mga naghahanap po ng mga cellphone dyan na budget lang. At syempre, yung mga nagpaplano palang bumili dyan, pang regalo, at yung mga personal na kailangan natin. Especially yung tablet po ni Infinix yan, bagong labas po yan.